Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Tayo po ay nasa 32 linggo sa karaniwang panahon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Awan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kawan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdaral, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon aming Diyos sa langit, amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, yung anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang Yesu Cristo, kasama ng Espiritu, sa lahat ng Amen, Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo ng awang ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at umahadlang upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kalooban. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Kung tapat ang paghahangad natin sa karunungan ng Diyos, madali natin itong masusumpungan. Tulad ito ng isang babaeng ibinibigay ang sarili sa kabiyak na karapat-dapat sa kanya. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Ang karunungan ay maningning at di kumukupas. Madaling natatagpuan ng naghahanap sa kanya at nakikita agad ng mga nagpapahalaga sa kanya. Madali siyang nagpapakita sa mga naghahangad sa kanya. Hanapin mo siyang maaga at agad mo siyang matatagpuan.
makikita mo siyang nag-aabang sa iyong tarangkahan. Isipin mo lamang siya, magkakaroon ka ng ganap na pagkaunawa. Hanapin mo siya at matatahimik ang iyong kalooban. Pagkat hinahanap niya ang mga karapat-dapat sa kanya at makikita ka niya saan ka man naroon. Siya'y maamo at sasamahan ka niya sa bawat iniisip mo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating pong salmong tugunan, aking kinasasabikan. Panginoon, ikaw lamang. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uwaw kong kaluluway, tang ikaw yaong hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Bayaan mo sa santuaryo, sa lugar na dakong banal. Ikaw roo'y mamasdan ko, sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay. Kaya ako'y magpupuri, ikaw ang pag-uukulan. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat at ako'y dadalangin sa kamay kong nakataas. Itong aking kaluluway, kakaing may kasayahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Laman ka ng gunita ko, samantalang nahihimlay. Magdamag na ang palaging iniisip ko ay ikaw, pagkat ikaw sa tuwina ang katulong na malapit. Sa ilalim ng iyong pakpak, galak akong umaawit. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Binibigyang lakas ng loob ni San Pablo ang mga nagluluksa sa pamamagitan ng kanyang pagtuturo hinggil sa muling pagkabuhay. Makakasama rin ng mga nabubuhay ang mga namatay sa kalwalhatian ng pagdating ni Jesus sa itinakdang panahon. Pagbasa
Mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, nang hindi kayo magdalamhati, tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Pagparito ng Panginoon, tayong mga buhay ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na yaon, kasabay ng malakas na utos, ng tinig ng arkanghel, at ng tunog ng trompetang Diyos. Bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Pagkatapos, tayong mga buhay pa ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binubuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayoy, makakapiling niya tayo magpakailanman. Kaya nga, mag-aliwan kayo sa pamamagitan ng mga aral na ito, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo ang lahat. Tayo ay laging magtanod sapagkat di natin talos ang pagbalik ni Jesus. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila'y hangal at ang 5'ay matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino'y nagdala ng langis bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam ng dating ang lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit ng hating gabi na'y may sumigaw, "Narito na ang lalaking ikakasal. Salubungin ninyo." Agad nagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, "Bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi magkasya ito sa ating lahat," tugon ng matatalino. "Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo." Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda,
ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang 5 hangal na dalaga. Panginoon, papasukin po ninyo kami, sigaw nila. Ngunit tumugon siya, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa 22 linggo sa karaniwang panahon at inihahanda tayo paunti-unti para sa pagtatapos ng liturhiya ng ating simbahan. Kaya ngayon, panibagong talinghaga ang ibinibigay sa atin ng ating Panginoon upang mas maintindihan natin kung paano tayo makikipagtagpo sa Diyos. So, ngayon ay November din, no? November 11, November 12, at atin pong ginugunita at laging isinasama sa dasal, lalo na pagkatapos ng misa, ang mga kaluluwa ng mga yumao nating mahal sa buhay, lalo tigit sa ang mga nasa purgatorio. Isa sa kailangan natin matutunan at kumbaga maikondisyon ang ating sarili sa pakikipagtagpo sa Diyos. At kailangan nating daanan ang proseso ng kamatayan. Sabihin nyo nga po, kamatayan. Pag sinabing kamatayan, pagtatapos. No, mamamatay, kamatayan, mapuputol, no, ang buhay natin. Pero para mas maging maaliwalas, pakinggan, at hindi tayo matakot, hindi tayo mangamba dito sa usaping ito ng pagwawakas ng buhay natin, ay ito yung ibinibigay ni Kristo. Isang kasal. Makikipagtagpo tayo sa ikakasal. Naintindihan po ba? So, ang kaharian ng Diyos o ang pagpasok, sabi nga dito, no, maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos dito. May ikakasal. Kung sakali lang po, no, na medyo nahihirapan pa kayo na maka-move on, hindi nyo pa natatanggap, na wala na yung mahal ninyo sa buhay, isipin mo, nag-attend o inimbitahan siya sa kasalan sa langit. Hindi ka nga lang kasama. Hindi pa. Pero, iimbitahan ka din sa kasalan. Ang tanong, pag inimbitahan ka ba, handa ka ba? Diba, pag dumating tayo ng kasal, yung literal na kasal, damit, inihahanda mo yan. Yung sarili mo, ihahanda mo. Magpapapalor ka, magpapapedicure ka, o kung ano pa mang mga paghahanda. So, isang kasalan. So, yung mga yumao nating mahal sa buhay, nandoon sa kasalan. So, ganon ang paghahari ng Diyos. Ang tanong, gusto mo bang makapasok? Gusto mo bang pumasok sa langit? Pag-isipan nyo na mabuti. Kasi mayroon tong, may oras ito. Kung handa ka, pasok ka. Kung hindi ka handa, mapapagsaran ka ng pinto. Mahuhuyo ka isang araw. Kahit gusto mo na, hindi na po pwede. Yun ang realidad ng kamatayan. Yun ang realidad ng pagtatapos ng buhay natin dito sa lupang ito. Kaya nga ibinigay din ni Kristo, no, yung paghahalin tulad na kailangan, kung gusto mong pumasok sa langit, kailangan matalino ka. Ngayon yung katabi ninyo, matalino ka ba? Kasi yan sabi, bakit matalino? Bakit yung iba, yung 5 ay hangal? So may matalino, may hangal. Kasi sabi, bakit naging hangal ito? Nagdala ng ilawan, hindi nagdala ng langis. Ngayon ang tawag natin doon, sunga-sunga. Diba? Anong sense? Parang common sense naman. No? Gamitin natin yung common sense natin. Hindi pwedeng puro common. Walang sense eh.
Kailangan natin mas maging matalino. Kaya may nasabi ko nitong nakalipas na araw, no? Hindi pwedeng padrama-drama, hindi pwedeng paimot-imot lang tayo lagi. Kailangan natin mas maging matalino kung gusto natin makapasok ng langit. Kaya nga sabi, bakit naging matalino? Kasi yung kanilang mga ilawan, bukod doon sa langis na nasa ilawan, nagbaon pa ng extra. Kasi meron baka sakali, no, kulangin, baka maantala, na naantala nga ang pagdating. Kasi po pwedeng, darating mamayang 3:00, na traffic. Paano na? So, laging merong foresight na tinatawag. Kung matalino ka, iisipin mo, pag na-late, paano to? Kukulangin. So, kailangan may extra. Ganun yung matalino. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, maging matalino ka. Ano ba yung pinapaalala sa atin na kailangan natin na hindi lang basta ilaw? Magdala tayo ng langis. Ano ba yung nagpapailaw? Yung langis. Ano ba yung mga langis na kailangan? Yan yung mga kabutihan na ginagawa natin. May sapat ba tayong kabutihang naipon? Magsabi mo, Father, nagsisimba naman po ako lagi. Nagnunubina naman ako lagi. Araw-araw naman po ako nagro-rosaryo. Sapat na ba yan? Sa tingin natin, sapat na ba ito? Nagsisimba naman ako araw-araw. Sapat na ba yun? Baka kulang. Baka wala eh. Baka kapusin tayo. Ibig sabihin, kaya nga, huwag niyo isipin na madamot itong 5 ito kasi nung humihingi yung 5, hindi nagbigay. Kasi ito yung mga bagay na ikaw lang ang makakapag-provide. O pwedeng gumawa ako ng kabutihan sa iyo, pero hindi nangangahulugan mapupunta ka sa langit. Yung gumawa ng kabutihan, yun yung nagkakaroon ng, kumbaga, extra langis. Yung gumawa ng mabuti, yung ginawa ng mabuti, hindi yan automatic na makakapasok sa langit. So ngayon, mabait ka kasi nagsisimba ka, nagro-rosaryo ka, nagnunubina ka, mabait ka. Sa pamantayan natin, mabait ka. Anong ginagawa mo? Bukod dyan, parang kaya nga 'di ba? We go beyond. O kaya naman, pagtaas ng misa, ano nangyayari sa iyo? Anong buhay mayroon tayo pagkatapos ng misa? Isip-isip. May langis na ba ang lahat? Sapat ba ang langis? Baka maubusan tayo. Sabi, kailangan laging magbantay. Hindi ninyo alam ang araw o ang oras. Magugulat ka na lang. Nina po, may nag-message sa akin. Isang pari, 47 years old, halos kaedad ko lang, namatay kanina. Nakipagtagpo na, nag-attend na ng kasal. Hindi natin alam yung oras o araw. Pero ang sinasabi ng Panginoon, maging handa ka, anumang oras, anumang araw, dumating ang ikakasal. Pag sinabing ikakasal, sino yung tinutukoy nito? Ang Panginoon. Martang ikakasal, gusto mo bang makasal? Ayaw mo, edi sa impyerno ka ikakasal. Ayaw mo pala ikasal dun sa lalaki ikakasal. Kasi yun yung hinihintay. Yun yung pinaka-asam-asam na dumating. Tapos dumating, ayaw nyo naman. Ayaw naman natin. Pero yun yung isang bagay na ipinapaalala sa atin ngayong linggong ito. Ano po, hindi mahuli ang lahat at hindi po pwedeng bahala na. Hindi pwedeng gano'n. Ang isang taong matalino, hindi yan bahala na. Kumikilos yan. Nag-iisip yan kung ano ang kanyang gagawin, kung paano, kung anumang diskarte, yan ang mga makakapasok sa langit. Amen? Magsitayo ang lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat,
Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit. Naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto, at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hilingin natin sa Ama na gawin tayong mapagmatyag sa lahat ng oras upang maging handa tayong salubungin ang pagdating ng Panginoong Hesus. Buong pananalig tayong manalangin. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Upang ang simbahan, sambayanan ng Diyos, ay manatiling mulat sa kanyang karangalan bilang kabiyak ni Kristo. Manalangin tayo. Kailangan ng mga may hirap, nagugutom, at walang tahanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Upang ang mga relihiyoso at relihiyosa ay maging tunay na nagpapahalaga sa kaharian ng Diyos nang higit pa sa anumang bagay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Upang ang mga nagdadalamhati at mga nababahag ay magtiwala sa Panginoon na siyang pumapawi sa luha ng bawat tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Upang ang mga nawalan ng mahal sa buhay ay magkaroon ng lakas at pag-asa sa kanilang pananalig sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ilang sandali ng katahimikan. Taas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan. Gayon din ang iba pang pangangailangan ng ating pamayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang ang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan. Sa kanyang pamamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon.
at sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaikasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Jesus na may mahal, iligtas mo kami. Jesus na may mahal, ngayon at Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya,
Lahat ng parangal at papuri, isa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Yesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, sama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sa mayo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kasalanan ng mundo. Sa amin, O Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Amen. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming Ito mga ang sala, kordero ng Diyos. para ng Ito ang pagpapatawad nag-aalis namin ang sa kasalanan ng nagkakasala sa sanlibutan. amin. Mapalad At ang huwag mga mo kaming inanyayahan sa ipahintulot kanyang tukso, piging. at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling. Katawan ni Kristo, Amen.
Jesus ko, ikaw ang buhay ng kaluluwa at katawan. Walang katulad na kaligayahan ang sa puso'y nararamdaman. Wala akong takot pagkat ikaw ay nariyan. Alam ko rin ako ay di mo pamamayaan. Mayroon pa ba kaya akong dapat pangambahan maliban sa mga pagkukulang? Jesus ko, ikaw ang ng kaluluwa at katawan. Walang katulad na kaligayahan ang sa puso'y nararamdaman. Tumayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanaw naming utang na loob ang banal na pakikinabang at inululuhog naming ang Espiritu Santo ay mag-umapaw sa kalooban naming kanyang tinitigib ng iyong kadakilaan upang ang iyong kagandahang loob ay manatili sa amin palagian sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating pagkukulan ng panalangin ang mga yumao nating mga mahal sa buhay at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Mga anghel, mga banal, tanang nasa kalangitan, halikayo at samahan. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Si Kristo ang mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay humimlay. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan naway pagkamiti ng may kapal. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Ama naming mapagmahal, inihahabili namin sa iyo ang aming mga kapatid na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo silang pabayaan at pamalagiin mo silang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig, patawarin mo sana ang kanilang mga pagkukulang at nagawang pagkakasala, dala ng kanilang kahinaan. Manatili nawa silang maligaya sa iyong piling, kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong ating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Ipopromote ko lang po sandali yung parish calendar ng aming parokya, Nuestra Señora de la Soledad. Nawa ay tulungan niyo po kami, no? Hindi lang basta doon sa calendar, kundi upang maipakilala po yung icon o imahin ng Birhen ng Soledad para po mas maipromote ang debosyon sa mahal na Birhen ng Soledad. So marami na pong images ng Mama Mary, pero bihira po na makita o makilala yung larawan ng Birhen ng Soledad. So kung pwede po, no, matulungan nyo kami maikalat ito, may pangregalo ninyo, maibigay ninyo sa mga kaibigan ninyo sa opisina o kung saan man. So available na po ito sa opisina. So 70 pesos po ito, no, para sa mga magtatanong. 70 pesos po yung calendar. So sana po, no, ito ay para maipromote ang larawan at imahin ng Birhen ng Soledad. Maraming salamat. At muli maraming salamat po sa mga sumuporta, nagpaabot ng tulong, donasyon, tubig, pagkain
doon po sa nakalipas nating gawain ng pagdalaw ng Poong Jesus Nazareno. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.